isa po doon sa mga ratified na po ng Bicameral Conference Committee natin, itong Philippine National Nuclear Energy Safety Act. At maraming beses na po namin ikaw naging panauhin dito sa ASPN doon sa ating advokasya na isulong na nga na itong nuclear energy ay maging bahagi ng energy mix ng ating bansa. Sa gitna po ng lumalala po nga na ito, pamahal na ng pamahal. Kahapon po halos 2 piso ang tinaas ng kada litro ng ating diesel at gasolina. And sa lumalala pong climate change, no? Nuclear energy. Ito na to, pag kulang na lang ng lagda ng ating Pangulo, and maybe it would lapse into law if he doesn't sign it. So ano ang kahalagahan nitong panukalang batas na ito kapag naging batas dito po sa ating hangarin, advokasya, na magkaroon na nga po ng nuclear energy sa ating energy mix? Thank you, ma'am. Una po, yung Nuclear Safety Act is not a guarantee na magkakaroon tayo ng nuclear power. Ang ginagawa lang po ay nagtatayo po ng Independent Nuclear Regulatory Body. Yung PhilAtом. Safety, o yung PhilAtom. Kaya mangyayari po kasi si PNRA ngayon, promotion po kami at saka regulation. Mahirap po yun. Dapat hiwalay talaga yung regulation doon sa safety. Safety doon sa promotion pa. For example, dito po ako sa Japan, 2 mission ko. Yung isa, galing po ako doon sa Sumitomo Corporation sa Ihama. Kasi nag-order po kami ng cyclotron to lower the cost of cancer diagnosis. For science. Okay. Ang mag-aano po niya na maglilisensya na ay yung yung PhilAtom na. So maglilisensya doon. Kasi basta po pag may radiation, actually lahat ng treatment ng cancer halos nasa nuclear medicine. Okay. Ang safe use po niyan, ginagaranti nitong batas na to. Kasi yung PhilAtom will be independent. Aalisin po kami sa DOST at saka under the President yan. Pero kasama po dito, yung safety, kung sakali mang magkaroon ng policy ang government ng nuclear energy, including nuclear power plants. Yan po ang napaka-importante. At saka po dito nga, kausap po dito just a few days ago, yung regulators ng Japan. Kasi nagkaroon sila Japan has 55 nuclear power plants. Tapos after Fukushima, in-overhaul nila yung kanilang regulatory. Ginawa nila yung kanilang regulatory, dapat tinanggal doon sa Ministry of Industry. Tapos nilagay doon sa Ministry of Environment. Para talaga hiwalayin yung pagmamonitor. At saka nag-impose sila ng very strict regulations on existing nuclear plants. Pininto nila yung lahat ng nuclear plants nila. Tapos, in-evaluate according to seismic risks, kung papasabaw, hindi. Ngayon, nung pinatay nila yung kanilang nuclear plants, yung kanilang cost ng electricity, sobrang tumaas kasi nag-i-import sila ng natural gas. So, napipilitan po silang buksan pa unti-unti. But after checking na yung natitirang mga nuclear plants ay safe. Importante po kasing matuto tayo sa kanila kasi una, pareho ang geologic situation natin. Meron tayong mga faults, saka may mga volcanoes. So, yan po ang napaka-importante. Kaya importante na independent po yung regulator para hindi matigdahan. For example, magkakaroon ng brownout, paandarin mo na yung nuclear plant mo kahit na may problema, hindi pwede. Okay, si PhilAtom ang regulator. Yes po. Independent, To make sure na yung safety standards meet. Yan po yung pinaka-priority nito. Tapos yung nasa FDA po, yung nag-regulate ng mga X-ray, MRI, nuclear mapupunta medicine. na rin doon sa PhilAtom. Sa PhilAtom. Okay. Wala pang kinalaman yung PhilAtom sa rate ng kuryente, kung sino-ari. Basta, ang unang tanong, safe ba yung ginagawa ninyo? Pag hindi kayo safe, hindi kayo aandar o hihinto kayo. Yun po. So in effect, Dr. Arcilia, itong sinasabi niyong PhilAtom, lang po siya, it's more for the nuclear medicine, and in the eventuality na magkaroon po tayo ng nuclear energy, sila rin po ang mamamahala. Yes po. Not naman my concern, but I'm very curious kasi po yung sa paggamit po ng nuclear energy po. So you don't see this happening in the near future? It's not yet going to happen?
Actually, it will happen, It will in my happen? opinion. Number one, kasi meron na tayong policy, yung tinatawag na national position. Ayan yung pinirmahan ni Presidente Duterte before he left office, Okay. creating the Nuclear Energy Program Interagency Committee. So, yung committee yan, whole of government approach, maandar na po yan. Kasi bago ka magkakaroon ng nuclear power, marami kang issues na dapat i-confront, yung tinatawag na infrastructures. Oo. No? The International Atomic Energy Agency, yan yung United Nations body, yung nuclear watchdog. Meron silang nilistang 19 issues na dapat ma-address ng isang bansa kung gusto niya maging nuclear. And part of that is what we call national position, yung anong policy ng bansa. Meron na tayo nun. Tapos nandiyan yung safety, independent regulatory, financing, lahat po yan, environment, lahat. So, lahat pong topics na tinatakol na po ngayon ng gobyerno natin. So, ngayon, sa atin po kasi, ang magiging may-ari ng nuclear plants ay hindi gobyerno, ay Private. Private po yan. Ngayon, sino bang mga gusto talaga mag-apply? Public knowledge naman po. Si Meralco, MJET, very interested sila. In fact, last year lang, 2 years ago, yan ang pinaka-importanting sa palagay ko, the most important development in nuclear. Kasi sila kasi ang magtutulak. So sila ang gagawa ng lahat ng requirements. For example, papadala na sila ng mga engineers sila para mag-training. Pumunta sila sa amin, binisita nila yung mga top management po. Pumunta sa aming opisina, nagpapaturo ng nuclear, no? Tapos, anong tawag dyan? So, talagang puspusan sila. Meron silang magandang video yung ginawa o nuclear. Very impressive, one of the best I've seen. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.